Magandang umaga mga ka-agri. Welcome sa isa na namang episode ng Agri Niyan, Bayan Niyan sa Agrikultura. Yung topic po natin ngayon ay tungkol sa lettuce. So sasagutin po natin yung tanong ng isang viewer po natin. Ang tanong niya po ay kung madali lang daw ba magtanim ng lettuce. So susubukan po natin sagutan coming up. What's up mga ka-agri? Welcome to Agri Niyan channel. Nandito kami para magbigay sa inyo ng mga simplified farming methods. Para sa mga farming tips, solutions, and ideas, mag-subscribe lang po kayo sa aming channel. I-click nyo po yung bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos naming lalabas. Ngayon sasagutin po natin yung tanong ng ating viewer kung madali lang daw ba magtanim ng lettuce. So yung sagot po natin, madali lang kapag naintindihan po natin yung pangangailangan ng tanim na lettuce. Kung nakatanim na po kayo ng pechay, madali lang pong magtanim ng lettuce. So parehas lang po sila ng pag-aalaga. So ito po yung aking mga tanim. So gumamit po ako dito ng iba't ibang klaseng taniman. Merong plastic, merong lata, merong lalagyan ng ice cream, yung ginawa natin nakaraan ng 1.5 empty bottle, tsaka yung styro box. Ito po yung tanim kong pechay. Pareho din po ng potting mix na ginagamit ko sa lettuce. So ang ginamit ko po dito ay 50-50 mixture. 50% topsoil, tapos 50% po na organic materials. So may dumi ng manok, ipa ng palay, tapos yung carbonized rice hull, dumi ng manok, tsaka yung organic compost, yung galing po sa aking composting bin. So pinaghalo-halo ko lang sila. So yan po yung ginagamit kong potting mix para sa mga potted plants. So may nagawa ko na po akong video nun. Pwede nyo po i-check dito sa ating channel na Agri Niyan para matutunan nyo po kung paano gumawa ng potting mix. Tandaan lang po natin kapag kami mga tanim tayong leafy tulad ng pechay, lettuce, mustasa, kailangan po nito ng mataas sa nitrogen kasi yung nitrogen pampaganda po ng dahon. So para mabilis siyang lumaki, gumanda po yung mga dahon, kailangan mataas po sa nitrogen. So ano-ano po ba yung mga materials na pwedeng magbigay ng mataas na nitrogen? So unang-una po dyan yung dumi ng manok. Then kung sa mga nagko-compose po kayo, pwede nyo samahan ng dahon ng malunggay at dahon ng kakawati. So dahil ako po yung gumagawa ng aking mga compost, sinasama ko po yung dahon ng malunggay tsaka dahon ng kakawati. Sunod na katanungan, kailangan ba nasa initan yung mga tanim na lettuce? Opo, kailangan nasa init siya ng araw. At least 6 hours a day. So mas maganda po kung yung unang sikat ng araw sa umaga. So dapat doon po siya naaarawan. Para mabilis pong lumaki yung ating mga tanim, so kailangan lagi na maintain po yung moisture sa ating mga container. So kailangan lagi po siyang basa. So kapag nakikita nyo pong tuyo na, kailangan po natin siyang diligan. Pero kung ganito po yung gagawin niyo, yung project natin nakaraan, yung hydroponics, gamit po yung 1.5 bottle. So hindi niyo na po kailangan magdilig dahil meron po yung tubig na merong nutrient solution, kaya mabilis pong lumaki yung tinanim po natin sa 1.5 bottle. So ito namang 1.5 bottle na to, combination siya ng lupa tsaka ng tubig sa ilalim. So meron siyang nakukuhang nutrient sa potting soil, ganoon din po sa tubig sa ilalim. Dahil may butas yung takip tsaka yung pinaka taas na bahagi ng 1.5, nakakuha sila ng tubig doon sa ilalim. So dadaan doon sa mga butas yung ugat ng ating lettuce. Kung gusto nyo naman po ng mas mabilis lumaki, tapos less maintenance, pwede po kayong gumawa ng hydroponics. So gamit po yung styro boxes
pwede po kayo magtanim ng lettuce. Tapos lalagyan nyo lang po ng nutrient solution, yung tubig. Tapos less maintenance na. So hindi na po tayo magdidilig araw-araw. So ito po yun, yung ating tinanim na karaan. Ayan, lettuce po ito. Tapos makita nyo po yan habang lumalaki, humahaba po yung mga ugat nung tanim. Tapos siya na po yung magsisip-sip dun sa nutrient sa tubig. Kung tubig lang po yung gagamitin, walang nutrient solution, hindi po lalaki yung ating mga tanim. So kailangan niya pa rin po ng mga nutrients para lumaki siya ng maayos. Ito po yung mga bagong transplant na lettuce. So nilagay ko muna siya sa styro bowl. Tapos dyan ko na rin siya palalakihin. So tandaan lang natin, kapag bagong transplant, wag po natin ilalagay sa direct sa sunlight dahil malalanta po yung ating mga tanim. So kailangan dahan-dahan po yung pag-introduce sa kanila sa init para hindi sila matunaw. So pwede po kayong maglagay ng shade net para hindi po matunaw yung ating mga bagong transplant na lettuce. Ito po yung mga punlang lettuce. So ginamit ko po dito yung egg tray. Tapos gumamit po ako ng coco wire. Then dyan ko na po binudbud yung mga seeds. Tapos dinidiligan ko po ng may nutrient solution. Yan. So wala pa pong 2 weeks yan. Parang nasa 7 to 8 days. Yan. So yung iba dyan pwede na po i-transplant kapag apat na po yung kanilang mga dahon. Ito po yung seedling tray. Mas maganda po kung ito yung gagamitin nating punlaan. Kasi isa-isa po siyang itatanim dyan sa mga butas. Tapos pag nag-transplant tayo, kasama yung lupa. Mas lesser po yung stress kapag nagta-transplant ng mga punla. Ang maganda pong mixture ng pagpupunlaan, yung combination po ng 50% na carbonized risal at 50% po na vermicast. So ilatag lang po natin dito diyan sa mga butas. Then kung meron pa po kayong isang ganito pang tray, ipatong nyo lang para yung ilalim po, itong ilalim ipupush na yan dito, magkakaroon siya ng butas. So pagpapatong nyo lang yung dalawang tray, then magkakaroon na siya ng mga butas. Saka nyo po lalagyan ng isa-isang seeds ng lettuce. Tapos tatakpan nyo ulit ng inyong mixture. So sa mga susunod, kapag nakabili po ako ng ganitong klaseng dalawang ganitong tray, ipapakita ko po sa inyo yung paano magpunla. So gamit po itong seedling tray. Ginagawa ko po dito sa aking mga punla para matibay sila sa sikat ng araw. Nakadirect na po sila. So after ko pong mailagay yung mga seeds, pinapainitan ko na po sila from the start ng pagtanim para hindi sila maging leggy. So kung mapapansin nyo po, maliliit siya pero malalaki po yung mga stem niya. Kasi pag nasa lilim po tayo nagpunla, tapos hindi sapat yung sikat ng araw, mahahaba po yung inyong mga punla, tapos madali pong mabali. So malalambot. So ito po, sinanay ko na agad yung mga seedlings, yung mga punla, para ma-harden agad sila. Then pag transplant, mas less po yung problema kasi nasanay na po sila sa init. Then konting shade lang na ilalagay ko. Then after few days, pwede nang alisin yung pinangtakip ko. Then tuloy-tuloy na po yung kanilang paglaki. Kung sa tingin nyo po nakatulong yung information, i-like nyo lang. And sana po tulungan nyo rin kaming i-share yung information para makatulong din po tayo sa iba. So maraming salamat po. Happy farming!